Pag-aaralan po natin yung hindi naman kabuuan ng Biblia, kundi pag-aaralan lang natin kung ano nga ba yung bakit mayroon tinatawag na Old Testament at mayroon tinatawag na New Testament. At yung kabuuan ng mga books ng Old Testament at kabuuan din ng books ng New Testament. Kung pag-aaralan po natin yung kabuuan ng books ay ito po ay tinatawag na 66 books. No? Yung Biblia ay binubuo po yan ng 66 books. Yan. No? At ang Old Testament ay binubuo po ito ng 39 books. Old Testament. Dito, pasok ko? Diyan na lang. Dito na lang. Kasi baka mawala. Hindi ako ba? So, okay, no? So, ang Old Testament ay binubuo ito ng 39 books. Mula Genesis hanggang Malakay. So, yan po ay 39 books. At ang Old Testament ito ay nahati sa 5 bahagi. No? 5 bahagi siya. Na kung saan ay una, yung tinatawag na Pentateuch. Ang Pentateuch, ito po yung tinatawag na Law of Moses. O sa Tagalog ay Batas ni Moises. Ang Pentateuch, ito po ay 5 books po ito siya na sulat ni Moises mula sa Genesis, no? Mula sa Genesis, Exodus, Levitico, Bilang at Deuteronomy. So, yan po yung books ng tinatawag na Pentateuch. Yung unang 5, unang 5 bahagi ng Old Testament. Yung unang bahagi ng Old Testament ay yung Pentateuch. Na ang Pentateuch ito ay patungkol sa pagtatag ng Diyos sa bayang Israel sa kanyang pangako at sa kanilang mga patriarka. No, so yun po yung layunin ng aklat ni Moises mula Genesis hanggang Levitico. Ang tawag niyan ay Pentateuch. At ang pangalawa, ito naman tinatawag na aklat ng kasaysayan. Ang aklat ng kasaysayan, ito po ay 12 books. No? Nagsimula ito mula kay Josue hanggang Esther. Yung aklat ng kasaysayan. Ito, sabi niya, Josue, Hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, First Chronicle, 2 Chronicle, Esdras, Nehemiah at Esther. So, 12 books po siya at ang aklat ng kasaysayan ay kwento ng bansang Israel, ang kanilang tagumpay, maging ang kanilang mga pagkatalo at kabiguan. Kaya kapag binasa mo itong 12 books na ito, doon ay makikita mo yung kasaysayan ng bansang Israel. Kung paano sila natalo, kung paano rin sila nagtagumpay, kung paano rin sila nabigo. No? So, yun yung pangalawang bahagi ng Old Testament na tinatawag na kasaysayan. Pangatlong bahagi ng Old Testament, ito po yung aklat ng mga tula. Ang aklat ng mga tula, ito ay may 5 aklat. Na, may 5 books po siya na nagmumula po ito mula sa Job, Awit, Kawikaan, Mangangaral at Awit ni Solomon. So, ang aklat ng mga tula ay nagtuturo sa atin ng malapit na relasyon natin sa Diyos, sa Israel at sa kanyang marubdob na pagnanais sa kanilang pagsamba at pagsunod sa Diyos. Kaya kung makikita mo yung aklat ng mga tula, sa 5 aklat nito, kapag binabasa mo ito, parang natututo ka kung paano magtula. Natututo ka kung paano ang tawag nito yung makata, no? Makata na pambubula na para bang nandoon kapag binabasa mo ito, para kang nagtutula. No, ang 5 books nito. At marami kang matutunan sa tinatawag na aklat ng mga tula. Ang pang-apat na bahagi ng Lumang Tipan, ito yung aklat ng mga propeta na ang tawag nito ay Major Prophet. No, ang Major Prophet, ito ay 5 books po siya. Na 5 books,
ito ay nagsisimula sa Isaias, Jeremiah, Panaghuy, Ezekiel at Daniel. Ang aklat ng mga tula naman ay tawag sa bansang Israel upang magsisi mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa kawalan ng katapatan sa Kanya at sa panawagan ng pagbabalik loob at katapatang espiritual. No? So yun yung aklat ng mga major prophet, na aklat ng mga propeta. Tawag nito ay major prophet at mayroon siyang 5 books na kung saan dito mababasa mo yung mga pangitain na mangyayari sa bansang Israel at sa buong sanglibutan. Buong sanglibutan. Na nandun yung mga propeta, yung kanilang mga kapahayagan. At ang panglimang bahagi ng Old Testament, yung tinatawag na maiksing aklat ng mga propeta, nang ibig sabihin yung tinatawag na minor prophet. No? Yung minor prophet, ito naman po siya ay 12 books na nagsisimula po ito sa aklat ng Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Sapanias, Hageo, Sakarias at Malakias. So 12 books po siya na tinatawag ng minor prophet. Pag sinabi ko minor prophet, ito yung mga mahihinang mga pangitain o mahihinang kapahayagan ng mga propeta. At 12 books po sila. At ang total nito ay total books niya mula sa Genesis hanggang Malakay ay 39 books, no? Kaya kapag pinag-aaralan natin ang Old Testament, marami tayo ritong matutunan na para mapagyaman ang ating buhay espiritual at paglakad at patuloy na paglago sa ating pananampalataya kay Kristo. Sabagat lahat ng nahayag sa Old Testament, ito ay patungkol sa ating Panginoon. Yan yung Old Testament. Then pagdating naman sa Bagong Tipan, ang Bagong Tipan naman, ito ay binubuo rin ito ng 5 bahagi. At ang books naman ito ay magmula sa Matthew hanggang Pahayag ay 27 books. No? 27 books po siya na isinulat ng mga lingkod ng ating Panginoon. At meron din siyang, hinati rin ito sa 5 bahagi katulad ng Lumang Tipan. Ang unang bahagi sa Bagong Tipan, ito ay tinatawag na 4 na Ebanghelyo. Na 4 na Ebanghelyo na kung saan ay kapahayagan patungkol sa ating Panginoon. Ngunit, ang 3 bahagi ng Bagong Tipan ay ito po ay ang tinatawag na Pentateuch. Ay tinatawag din na Synoptic Gospel, no? Ang 5 bahagi ng Bagong Tipan, ano po yung 5 bahagi? Ito po ay mula sa Matthew, ay 4 na, ano ba yung tinatawag na Ebanghelyo? Ito ay 4 na books, no? 4 na books po ito, magmula sa Matthew, Marcos, Lucas, at Juan. Ngunit, ang tatlong books, Matthew, Marcos, at Lucas, ito ay tinawag na Synoptic Gospel. Na ang Synoptic Gospel, itong 3 books nito, tinawag siyang Synoptic Gospel dahil halos magkaparihas ang kanilang kapahayagan patungkol kay Kristo. Na ang 3 aklat na ito, kasama ang 3 aklat na ito ay kung bakit sila tinawag na Synoptic Gospel, dahil nga 99% halos magkaparihas ang kanilang kapahayagan. Magmula sa Matthew, Mark at Lucas, halos iisa ang kanilang sinasabi patungkol kay Kristo. At ang diyan naman, ito ay tinawag na Ebanghelyo. No, Ebanghelyo dahil nga ang kapahayagan ng diyan, kapag binabasa mo, ito ay
patungkol pa rin kay Kristo, at ang lahat na nakasulat dito ay puro matalinghaga, no? Puro talinghaga. So yan po yung unang bahagi ng Bagong Tipan, no? Yung 4 na ebanghelyo at ang 3 books ay tinawag na Synoptic Gospel. Ano ba yung Synoptic Gospel? Mula sa Matthew, Mark, and Luke, no? Ang ibig sabihin niyan, kaya tinawag na Synoptic Gospel, dahil halos magkaparehas ang kalakapahayagan patungkol kay Kristo. At ang pangalawang bahagi ang pangalawa, ang aklat ng kasaysayan. Ang aklat ng kasaysayan, ito yung aklat ng mga gawa. Ang aklat ng mga gawa naman ay nagtatala ng mga gawain ng mga apostol, ng mga lalaking isinugo ni Hesus sa mundo upang ipahayag ang ibanghilyo ng kaligtasan. Isinalaysay sa aklat ng mga gawa ang pasimula ng iglesia at ang mabilis nitong paglago noong unang siglong AD. No? So dito sa aklat ng mga gawa, kung babasahin mo ito yung mga kasaysayan kung paano nagsimula ang mga alagad na mangaral ng mabuting balita. Kaya tinawag itong aklat ng kasaysayan, yung mga gawa. At ang pangatlong bahagi ng Bagong Tipan, yung tinatawag na mga sulat ni Pablo, ito ay tinatawag na Pauline Epistle. Bakit? Sabagat, kaya tinawag na Pauline Epistle, ang ibig sabihin to, si Pablo ang nagsulat. At ang sinulat ni Pablo ay 13 books sa Bagong Tipan. Ang 13 books na ito ay nagsisimula sa Roma, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesus, Philippos, Colossus, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, and 1 Timothy, and 2 Timothy, and Tito, and Philemon. So, ito po ay 13 books. Kaya tinawag nitong Pauline Epistle. Na ibig sabihin, mga sulat ni Pablo. So, si Pablo yung pinakamaraming sulat na apostol ni Kristo. Dahil si Pablo, siya yung apostol na pinakamatalino. Isa siyang abogado o matanyag na mangangaral, no? Tanyag na kung saan siya yung matalinong alagad ng ating Panginoon. Kaya marami siyang nasulat patungkol sa Biblia o patungkol sa ating Panginoon. At ang pang-apat na bahagi ng Bagong Tipan, yung tinatawag na pangkalahatang sulat ng mga apostol, na ang tawag nito ay General Epistle. Na General Epistle, ito ay 8 books po siya. Ito ay nagsisimula sa Hebreo, Santiago, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, and Job, and Judas. So doon ay 12 books siya, kaya sa tinawag na General Epistle, dahil nga, lahat na ito ay sulat ng mga apostol na sila ay nagkakaisa kung paano nila maisulat ang mga bagay nito. Kaya tinawag siya na General Epistle. Yung mga sulat ng mga apostol, pangkalahatang sulat ng mga apostol. No? So, ang last ng 5 bahagi ng Bagong Tipan, iyon tinatawag na aklat ng mga hula. O aklat ng hula. No? Ito ay aklat ng pahayag. Ito ay nag-iisa lamang na aklat ng pahayag ng mga hula tungkol sa magaganap sa katapusan ng mga panahon. Kaya ang aklat ng pahayag, kapag binasa mo yan, makikita mo yung mangyayari sa huling panahon. Kung anong mangyayari ng ating mundo, kung paano ito magtatapos, kung paano ito mawawala, no? Kasi kung mababasa mo ang Biblia, mawawala ang langit at ang lupa, no? Lahat na ang langit ay naparam dito sa pahayag, kung mababasa mo ito, ang langit ay mapaparam, ang lupa ay mawawala. At ang sabi doon, ang langit ay wala na rin ang dagat.
ibig sabihin, lahat ng nakikita natin sa Biblia o lahat na nakikita natin sa mundong ito, doon mo matatagpuan sa pahayag. Kaya mababasa mo yung kahuli-hulihan na mangyayari dito sa mundo, na kung saan ay unti-unti nito nangyayari at nagaganap. Kaya sabi nga ng Biblia, mapalad ang nagbabasa ng mga aklat nito at nakikinig sa sa mga hulang hinahayag nito, sapagkat ang mga ito ay malapit ng maganap. No? So yan ay nakikita natin na kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ay ng kabuuan ng Biblia, na natututo tayo at nakikilala natin kung sino yung ating pinaglilingkuran, kung sino yung ating sinasampalatayanan. Dahil ang sabi doon sa aklat ng John, kung mabasahin natin ng John, kasi si John, talagang kapag siya kapag sa kanyang sulat, ay ang sabi niya sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24, ngunit dumating na nga na ang mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa kanya sa espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa kanya, sapagkat ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. So, kapag ito ang ginagawa natin, at ang batayan ng ating pananampalataya ay ang Biblia, nagiging tama ang pananampalataya mo sa Diyos. Naging tama ang pananaw mo doon sa iyong pananampalataya. Na? Sa iyong pananampalataya. Kasi, kaya isinulat ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation, at ang sabi ng Biblia, hindi ka na pwedeng magdagdag, hindi ka na rin pwedeng magbawas. Dahil ang sino man magbawas ng aklat nito, sabi ni Juan, ay ibabawas din kayo sa kanya ang lahat na nakasulat dito. At ang sino man magdagdag nito, ay idaragdag din sa kanya yung parusang nakasulat dito. Kaya sa pag-aaral ng Biblia, kailangan maingat, sapagkat hindi ka na pwedeng magbawas nito. Hindi ka na rin pwedeng magdagdag nito. Kaya mapalad ang mga taong naniniwala sa Biblia, na ang Biblia ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat dito lang natin makikilala ang tunay na Diyos. At dito rin natin makikilala kung paano tayo maglilingkod sa Diyos. Nawa ay meron tayong naintindihan, meron tayong naunawaan patungkol sa Old Testament survey and New Testament survey. Ang Old Testament, binubuo ito ng 39 books, and then ang Bagong Tipan ay binubuo din to ng 27 books. Ang total nito ay 66 books. So, purihin ng Panginoon, at kung meron kayong tanong, salamat po sa salita ng ating tanong. Meron ba si Chairman, meron ba yung dadagdag? Tama naman pa yung yung salita, ng Panginoon, yung paayan niya, di ba? Sa ngayon marami na nangyayari. Kaya tayo na lumapit tayo sa Kanya kasi biglaan din natin alam kung kailan dumating o ano man yung ating ginagawa. Kailangan maging tapat tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoon. Yun po ang ating sandigan sa buhay na to. Salamat sa mga salita niya kasi mahalaga po yung aral eh. Hindi po si Pastor, tingnan natin yung salita ng Diyos. Kasi kung tingnan natin siya, tingnan niyo ako, tingnan ko yun. Bagsak tayo lahat eh. Wala pang pwedeng pumantay sa Panginoon. Lahat tayo bagsak dito eh. Kaya kung tayo ay makinig sa salita ng Diyos, lalalim at makakaunawa tayo. Basahin natin yung Bible at matutuhan natin ang dapat natin gawin. Kaya, salamat sa Panginoon dahil siya ang, sabi nga niya, noong unang panahon namatay siya, gumawa ng bangka sinuwe, di ba? Ngayon, bansa sa bansa, gutom ang tatake natin. Alam mo yun, may ibang lugar, naglilindo dito. Pero, ang Diyos lang ang nakakalam. Kaya tayo nandito, salamat sa kanyang salita. Maalaga po ang prayer, pangalawa.
mag-aaral tayo sa salita ng Diyos. Mahalaga po yun. Kasi may panahon pa na makinig tayo sa salita ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. So, pray ng Diyos, no? Ang panahon ng ating pakikinig ng salita ng Diyos, hanggat tayo ay mabubuhay. Pero matatapos ang ating pakikinig ng salita ng Diyos kapag tayo po ay pumanaw na. Dahil sabi ng Biblia, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, hanggat buhay ang tao, hindi siya harap sa hukuman ng Diyos. Nandun pa rin ang habag at biyaya ng Diyos sa kanya. Nandun ang pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magbalik loob at magsisi at sumampalataya sa kanya. At kilalanin ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Tayo po'y mawit bago tayo matapos. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagala-gala tugihan. Dumating man ang problema. Walang walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Isang pa, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagala-gala lumihan. Dumating man ang problema. Walang makapaging walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa'yo. Tutulog kami sa panahon at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa'yo. Ikaw ang labas, ikaw aming Diyos, kagala because He's giving Jesus Christ, His Son. Give thanks, with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's giving Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Salamat, Panginoon, sa inyo pong mga salita na aming napakinggan, Lord. Ito nagbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming puso. At nabigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Diyos. Salamat sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, samahan niyo po kami at ipagkaloob po sa amin ang aming pangangailangan sa araw-araw, Lord, thank you, Jesus. financially, materially, at spiritually, Panginoon, sapagkat sa iyo lamang nagmumula ang lahat ng aming
ng pangangailangan dito sa mundo nito, O Diyos. Kaya purihin ka, sambahin ka kung paano mo kami ingatan sa aming pagtungo sa lugar nito, O Diyos. Ganyan, O Diyos, uuwi kami sa kanya mga tahanan na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan, at pag-iingat na nagmumula sa iyo, O Diyos. At libo-libo ang angin ang siyang gagabay hanggang sa kami makarating sa aming pansamantalang tirahan, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tapos na po tayo. Sonia, pakigawa mo si Kuya ng ano. Saan niyo po gagamitin, Kuya? Sa ano po, kasi siya nakakulong. Sabi niya yung ano sa akin na